Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kami ang pangkat-3 at ngayon ay ating talakayin ang kabayanihan ni Felipe Salvador, ang kanyang pamumuno sa Santa Iglesia at ang kanyang matapang na paglaban sa kolonyalismong Amerikano. Sisimulan natin ang kwento ng isang taong hindi nakilala sa mga aklat ng kasaysayan gaya ng iba, pero may apoy sa puso na walang katulad. Ito ang buhay ng isang bayaning tinawag na Apolipe. Si Felipe Salvador ay sinilang noong Mayo 26, 1870 sa Baliwag, Bulacan. Sa isang panahon kung saan ang bayan natin ay nakatali pa sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Lumaki siya sa gitna ng kahirapan at paniniil, mga karanasan na umubog sa kanyang pananaw sa mundo. Dahil dito, hindi niya matanggap ang anumang uri ng pananakop. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, mayroon siyang likas na talino at matinding pananampalataya. Sa simula pa lang, naniniwala siya na ang kalayaan ay hindi lang galing sa dahas, kundi pati na rin sa espiritual at kapangyarihan. Kaya naman, naging isang kura o pari siya sa pananaw ng mga tao. Isang espiritual na lider na pinagsama ang pananampalataya at pag-ibig sa bayan. Dito na tayo sa bahaging nagpakita siya ng hindi matatawarang kabayanihan at tapang laban sa bagong mananakop, ang mga Amerikano. Nang dumating ang mga Amerikano at itinatag ang kanilang pamahalaan, hindi ito matanggap ni Apo Ibe. Para sa kanya, pinalitan lang ng isang dayuhan ang isa pa. Kaya naman, itinatag niya ang kilusang tinatawag na Santa Iglesia o banal na simbahan noong 1879. Hindi lang ito ay isang sekta, ito ay samahan na may layuning politikal, ang ipagpatuloy ang revolusyon at tulugyang palayasin ang mga Amerikano. Puspusan ang kanyang paniniwala na ang mga Pilipino ay dapat mamahala sa sarili nating bansa. Kaya't namundok siya at nagtatag ng mga kuta. Pinamunuan niya ang mga guerrilla na patuloy na nanggugulo at lumalaban sa mga tropa ng Amerika. Gamit ang taktika ng guerrilla warfare, bigla ang pag-atake at mabilis na pag-atras, binigyan niya ng matinding sakit ng ulo ang mga Amerikano sa gitnang Luzon, lalo na sa Bulacan at Pampanga. Ang kabayanihan niya ay makikita sa kanyang walang pag-aatubiling paninindigan laban sa mas malaki at mas malakas na pwersa. Sa loob ng halos 8 taon, hindi siya sumuko sa kabila ng pangangailangan, gutom at malaking gantimpala sa sinumang mag-traidor. Sa kanila nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Ang kanyang impluensya at karisma ang nagbigay lakas sa libu-libong magsasaka. Mahihirap na sumama sa kanyang layunin, kaya't naging simbolo siya ng pag-asa at patuloy na paglaban sa mga Pilipinong ayaw magpasakop. Nakakalungkot, ngunit gaya ng maraming bayani, ang kanyang buhay ay nagtapos sa isang trahedya. Noong Hulyo 24, 1907, nadakip si Felipe Salvador. Matapang niyang hinarap ang korte at nanindigan sa kanyang paniniwala na ang mga Amerikano ay mananakop. Kaya't ipinagtanggol niya ang kanyang karapatan na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa huli, natulon siya ng kamatayan noong Abril 12, 1912. Ang kanyang kamatayan ay nagtapos sa kanyang buhay, ngunit hindi sa kanyang pamana. Siya ay isang patunay na ang isang tunay na bayani ay hindi natatakot manindigan kahit pa ang kapalit ay sarili niyang buhay. Ang kwento ni Apolipe ay nagpapaalala na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa tapang at paninindigang ipaglaban ng bayan kahit pa ang kapalit ay sariling buhay. Si Felipe Salvador ay nanatiling simbolo ng pag-asa at kalayaan. Hanggang ngayon, ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipinong ayaw magpasakop. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Huwag magsilbing inspirasyon ang kwento ni Apolipe sa ating lahat.